Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Saido, shoutout kay Isagani Abelia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Matapos marinig ang tugon ni Aaron, huminga ng mahabang hininga ang mga miyembro ng pamilya, at sa wakas ay lumitaw ang isang mahinang ngiti sa kanilang mga mukha. Talagang natatakot sila na hindi sumali ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, bagamat magagamit ni Fujiya si Fuyao at ang kanyang anak na babae para takutin siya, hindi niya alam kung gaano kamahal ni Aaron si Fuyao. Paano kung mas gugustuhin niyang isuko ang mag-ina ni Fuyao para mabuhay? Sa lakas ng Aaron, mahirap siyang pigilan. Noong panahong iyon, miserable ang pamilya Fujiya. Ang tuktok ng asol na bundok at ang walang hanggang dagat na lugar ay tiyak na sasamantalahin ang pagkakataon na i-demote ang pamilya Fujiya at sip-in sila sa malaking pamilya. Pagkatapos, isang maliit na pamilya ang mawawala sa mundong ito nang walang dahilan at susuportahan ang kanilang bagong pupe na pamilya. Oo naman, binata ang bida, at talagang matapang ang generalhan. Oo, isang grupo ng mga senior executive ang agad na pumupuri, ngunit sa ilalim ng papuri, marami ring pang-aabuso. Haha, sa tingin ko ay isang hanggal na ibalik si Jong Lang. Maraming eksperto sa patimpalak na ito, at ang kabilang panig ay halatang pinupuntirya siya. Dead end para sa kanya ang pagsali dito. Haha. Kaya pala nakukuha ng kontrabida ang ambisyon at nadadala. Iniisip niya na siya ay hindi magagapi kapag siya ay naging general ng Zhonglang God. Isa siyang palaka sa balon. Sa komperensyang ito, magsasama-sama ang mga eksperto mula sa lahat ng panig, at maging ang maraming eksperto mula sa mundo ng ermitanyo ay lalabas sa bundok dahil sa Panguax. Ito ay hanggal. Talagang hindi siya makakahanap ng masayang lugar para mamatay. Narinig ni Aaron ang mga pang-aabusong ito, isang ngiti lang, hindi siya tatutol. Dahil ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay darating para dumalo sa pulong, malamang na si Wang Janzi ay pupunta. Nandyan ang pangunahing layunin ni Aaron na mahanap siya sa pagpupulong. Kung ang Aaron ay napatay at ninakawan ng Panguax, magdudulot ito ng malaking pinsala sa angkan ng Fu sa ngayon, ngunit may pagkakataon pa rin para sa pamilyang Fu. Sa oras na iyon, maaari pa niyang ilagay ang kanyang pagkamuhi sa pagkamatay ni Aaron Asol na bundok at ang walang hanggang dagat ito ay hindi sigurado na upang makatulong sa Aaron paghihiganti, siya ay makikipagtulungan sa kanya upang ipanganak ang isang bagong Diyos. Ang lahat ay maingat sa mga paghihirap ngayon, nakakaisip siya ng magandang paraan para makalabas. Well, Aaron, I'm sure hindi ako nagkamali. Simula ngayon, hahayaan ko si Kuya Fu mo na pabilisin ang iyong pagsasanay. Kasabay nito, kailangan mo ng anumang likas na yaman at kayamanan. Tanungin mo lang ako, hanggat kaya ko, bibilhin kita. Nakangiting sabi ni Fu Tian. Kung gusto mong tumakbo ng mabilis ang kabayo, kailangan mong pakainin ang kabayo. Alam pa rin ni Fu Tian ang katotohanan. Bagamat hindi niya inaasahan na makakawala si Aaron sa pagkubkob at tumulong sa pamilya ni Fu, dapat man lang ay maging mabuti siya sa Aaron sa ibabaw, upang hindi pagsisihan at masira ang kanyang plano. Bukod dito, ang pagiging mabuti sa Aaron sa oras na ito ay maaaring maalis man lang ang paglaban ni Fuyao kay Fujiya, at hindi humantong sa kanyang galit sa kanyang sarili. Kasabay nito,
opisyal kong inanunsyo na ang Aaron, bilang karagdagan sa posisyon ng Zhonglang Shenwo General, ay magsisilbi ring deputy head ng aking Fu clan. Ang kanyang mga salita ay akin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay napuno ng pagtataka. Nagulat ang lahat ng taong naruroon na biglang hinirang si Aaron bilang deputy head ng clan. Si Zhonglang Shenwo General ang pinakamataas na posisyon sa mga general ng FUJIA, habang ang deputy head ng clan ang pinakamataas na posisyon sa mga lingkod. Sibil. Kung ang Aaron ay may dalawang posisyon sa parehong oras, walang makakalampas sa kanya sa posisyon ng Fujiya maliban kay Fu Tian at Fu Mo. Ang ilang mga tao ay dumaing na ang bilis ng pag-promote ng Aaron ay parang pagupo sa isang rocket. Ang hinaharap ng Aaron ay walang limitasyon. Ngunit ang ilang mga tao ay buntong hininga, ang iba ay higit na hinamak, ang panlilibak ng Aaron ay maaaring mabuhay sa pamamagitan ng paligsahan. Sa oras na ito, mas mainit pa ang mga mata ni Fu Mei sa Aaron. Hanggat malapit na siya sa Aaron, kaya niyang talunin si Fu Yao. Kasabay nito, makakakuha din siya ng serye ng mga titulo, tulad ng asawa ng vice-patriarch at asawa ng general ng Zhonglang God. Sa oras na iyon, siya ay nasa pamilya ni Fu, at ang kanyang posisyon ay medyo matarik. Kung tungkol sa buhay o kamatayan ni Aaron, wala siyang pakialam. Makukuha niya ang gusto niya. Siyempre, kung makakapili siya, tiyak na umaasa siyang hindi mamamatay si Han Sanchen, dahil ang mga tao sa asol na mundo ay lalong nagbabago ng kanilang saloobin sa kanya. Itinaas ni Fu Tian ang kanyang kamay para hudyat na tumahimik ang lahat. Nang maglaon, sinabi niya kay Aaron, makikipag-usap ako sa kanila sa tuktok ng asol na bundok mamaya. Pagkatapos matukoy ang oras at lugar, sasabihin ko sa iyo sa unang pagkakataon. Para sa susunod na yugto ng panahon, ikaw ay magagawa mong isagawa ang iyong buhay. Tumanggaw si Aaron, kung wala na, babalik ako. Dahil doon, tumalikod si Aaron at umalis sa bulwagan at bumalik sa kanyang bahay. Sa oras na ito, ang mundo ng walong panig, sumisikat, isang undercurrent, sa iba't ibang sekta, ay tahimik na bumangon. Sa tuktok ng bughaw na bundok, sa gitna ng kalangitan, isang matayog na palasyo ang lumulutang sa puting ulap. Guro, lahat ng mga sekta sa mundo ay nalaman na. Sa ilalim ng palasyo, magalang nasabi ng isang utusan. Sa palasyo, ang jade bead ay nakasabit sa kurtina, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng tao sa loob, nakita ko lang siyang nakaupo sa jade bed sa kurtina, bahagyang tumango, Zuan anak, paano sila handa? Pinapalakas ni Zuan Xiao ang pagsasanay ng 28 general ng asol na bundok. Bulong ng katulong. Sabihin mo kay Shaner na alang-alang sa Panguax, lalabas ang lahat ng uri ng kakaibang tao at tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag siyang pabaya, magtagumpay lang tayo ngunit hindi mabibigo. Ang paligsahan na ito ay isang pagkakataon ngunit din isang panganib para sa atin kapag ang pangupalakol ay nakuha natin. Ang mundo ay palaging magiging tuktok ng ating bughaw na bundok na ang isang kamay ay nakatikip sa langit, ngunit kung ito ay mahulog sa kamay ng iba, ito ay magiging isang problema para sa atin, mahinahong sabi niya. Oo, tumanggo ang katulong. Nga pala, ano ang problema mo? Nabalitaan ko na lumabas ang bata sa ating Xuanyuan World. Panipi, para sa aking Panginoon, ang Aaron ay talagang tumaas mula sa asol na mundo patungo sa Xuanyuan World, at pagkatapos ay mula sa Xuanyuan World hanggang sa mundo ng lahat ng direksyon. Magaling, Miss, maghintay ka sa labas, papasukin mo siya. Pagkababa ng boses, nagmamadaling tumakbo palabas ang katulong. Wala pang ilang sandali, pumasok ang isang magandang babae na may matangkad na katawan at puting jade. Nakasuot siya ng puti na parang walang kamatayan. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay mas pino sa mas mababa sa ilang mga punto. Habang ginagamit ng langit at lupa ang lahat ng kakanyahan ng mundo para gumawa, ang kagandahan ay nagparamdam sa mga tao na parang panaginip, at maging sa mga taong nasa harapan niya. Maging ang paghinga ay nagiging lubhang mahirap. Pare pumasok ang babae at bahagyang yumuko. Ziner, narito ka na. Bulong ng lalaki sa kurtina. Pare, nabasa ko na ang talambuhay ng Xuanyuan World. Ang Aaron ay may mga kaibigan sa mundo ng Xuanyuan. Dahil doon, siya ay nasa Slender Jade Finger, medyo nasa ere. Sa gitna ng kalangitan, ang mga larawan ni Dao 12 at iba pa, na nagsasanay ng husto, ay agad na malinaw,
ipinapakita. Zener, nagawa mo ng mabuti. Then, you can turn them into cards in our hands. Sabi ng lalaking nasa kurtina na may matamis na ngiti. Pare, wala akong alam. Sabi mo, Aaron is just a lower creature from the blue, lupa. Kailangan ba natin ng maraming problema? Zener, Aaron can get panguaks, natural may kakaiba sa kanya. Huwag mo nang tanungin ang pinanggalingan ng tinatawag na hero, naiintindihan mo ba? Pero, magtrabaho ka na. Ayokong magkamali sa palakol ni Pango. Hindi ako papayag na may aksidente sa patimpalak na ito. Humanity in the curtain. Tumango si Luruaksan at umatras. Xuan Yuan World. Damn. Practice. Masasapian ako ng Diablo. Damn it. Sa isang liblib na kubo, biglang tumayo si Dao 12 mula sa kama at saka sumipa sa gilid ng kama. Lao Dao, anong ginagawa mo? Sa isang tabi, iminulat din ni Mo Yang ang kanyang mga mata mula sa pagpasok kay Ding, tumingin sa Dao 12, nawala ang galit, at agad na uminom. Well, sabik din siyang makakita ng Aaron, ngunit hindi siya makakaakyat sa mundo. Pinayuhan ni Liu Fang si Mo Yang. Pagkaalis ng Aaron, ilang tao ang nagsimulang magsanay araw-araw at gabi, lalo na ang Dao 12. Sa napakatagal na panahon, hindi pa sila nakainom ng kahit isang subo ng tubig o nakakain ng isang butil ng kanin. Naadek sila sa pagsasanay sa buong araw. Para sa walang iba, gusto lang nilang palakasin ang kanilang lakas at lumipad sa mundo upang matugunan ang Aaron. Bagamat ang bilis ng kanilang paglilinang ay napakabilis at kamangha-mangha, mula sa orihinal na munting master ng lungsod ng Longyan hanggang ngayon, magaling din sila sa mundo ng Xuanyuan, ngunit mayroon pa ring mahabang paraan upang pumunta sa mundo ng lahat ng direksyon. Nang marinig ang mga salita ni Liu Fang, bahagyang lumuwag ang tono ni Mo Yang. Pagtingin sa Dao 12, sabi niya, sa tingin mo ba ayaw kong makasama ang Aaron kanina? Pero ang totoong problema ay nasa harapan natin. Kulang ang accomplishments natin. Ano ang magagawa natin? Oo, ang kapayapaan ng pag-iisip ay ang pinakamahusay na estado ng paglilinang kapag ikaw ay naiinip, mas malamang na ikaw ay magkaroon ng mga problema kung ikaw ay sinapian ng Diablo sa panahong iyon, hindi ba't ikaw ay lumalayo sa Aaron? Pinayuhan ni Liu Fang. Tumango si Dao ng 12 puntos, ngunit saglit lang siyang nag-alala. Hindi niya naiintindihan ang katotohanan. Bumantong hininga siya at sinabing, Nako, nag-aalala lang ako na kung 3,000 tao ang mapupunta sa mundo ng lahat ng direksyon, walang makakatulong sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya pupunta ng mag-isa. Tulad ng alam mo, mga tao mula sa buong mundo ay hindi magalang sa kanya dati pa silang nagpunta sa Xuanyuan World. Narinig ito ni Mo Yang, ang buong tao ay siksikan din, sa katunayan, ito ang pinakakinabahala niya. Sa mundo ng Xuanyuan, bagamat napakalakas ng Aaron, baguhan pa lang siya sa mundo sa lahat ng direksyon. Napakahirap mabuhay ng hindi tinatamaan. Higit pa rito, nagpadala si Fujian ng mga tao upang kabkuban at supilan siya ng maaga sa umaga. I don't know what happened to that boy now. Grabe, medyo namimiss ko na siya. Tumango si Mo Yang, iniisip ang Aaron, hindi maiwasang magpakita ng ngiti. Gusto pang magsalita ni Liu Fang, ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakakita ng puting liwanag na lumabas sa bintana. Sa puting liwanag, may isang engkanto na napakaganda na babae, at nagseselos din. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.